Welcome to Science, Technology, and Society. My name is Leonard Nario and I'll be your instructor for today. Our topic for today would be Element 1.3, which is Understand the Importance of Science and Technology in the Society. Ever since the world began, ever since man has walked the earth, tayo bilang mga human beings ay nagsusumikap na mapagaan po lahat ng ating mga gawain sa pang-araw-araw. Tayo ay nag-evolve throughout the millennia kung saan paminsan-minsan nakakatalisod tayo ng panibagong science at panibagong technology na makakatulong po sa ating mga gawain. Next, yung development daw or development stages na pag-uusapan natin ngayon na napanood nyo na rin sa naunang video ay kilala nyo na. So, nandyan yung panahon ng hunter-gatherers kung saan tayo daw ay nangunguha lamang or nangangaso, tayo ay nagli-live off the earth para sa ating ikabubuhay. Now, we also have the agrarian societies na pag-uusapan natin mamaya and a couple more details. Ito yung panahon naman po na natuto na tayong pasunurin or gamitin ng maayos ang kalikasan. Then, we have the industrialization age kung saan most of the things na ginagamit natin noong sa panahon ng agrarian societies tulad ng mga alagang hayop na kasama natin para magtrabaho sa bukid ay pinilitan na po ng makina. Then we have the current stage of science and technology, which is the information society or what we call the digital age. So pag-usapan natin sila isa-isa. Let's start off with what we call the hunter-gatherers. Tayo bilang mga Homo sapiens ay nag-spend down 200,000 years as hunter-gatherers. Like I've said a while ago, tayo po daw ay nangangaso, naghahunt, o kaya nangunguha tayo ng mga bunga sa ating mga puno. So that is what we call foraging, nangunguha ng mga prutas, etc. Pero hindi tayo nagtatanim. So basically, kung ano makukuha natin sa kalikasan, sa lugar na to, makukuha natin at pagka naubos na, lilipat tayo ng lugar. So we were during this time actually what we call nomads or mga taong gala. Okay? Now, ang problema sa panahon na to, ang bagal daw ng tinatawag natin pag-usad ng teknolohiya tsaka ng siyensya. Bakit? Kasi ginagaya daw lang naman natin ang mga nakikita natin sa mga nauna sa atin. So since it's effective naman, hindi na tayo naghahanap ng iba pang bagay. Pero again, like I've said, tayo bilang tao ay unti-unting nakakatalisod ng mga sciences, right? Habang tumatagal. Next, after naman yung tinatawag nating hunter-gatherers, pinalitan naman tayo ng tinatawag nating agricultural societies. Pumalit sila after ng tinatawag nga nating hunter-gatherers after daw ng 12,000 years. So, we have learned naman daw sa panahon nito kung paano daw i-tame na natin ang kalikasan. Ibig sabihin, na napapagawa na natin sa kalikasan yung mga bagay na nais natin tulad ng magpalago ng mga halaman, mag-alaga ng mga hayop, kung saan naman ito ay nagbunga kung saan hindi na tayo kailangan pang umalis daw ng mga lugar na pinuntahan natin. Why? Again, meron tayo ikabubuhay. Hence, na-tame na natin si nature at tayo daw ay pwede nang mabuhay kahit saan. Next, ang agricultural age ay mahaba ang naabot. Okay? Hindi lang daw sa paggawa ng pagkain. Dala din daw ng tinatawag nating agricultural age ay yung mga towns, mga tribo, at yung mga communities na nabuo noong unang panahon. Pero dahil meron na tayong mga ganyan, nagkaroon tayo ng tinatawag nating panibagong hierarchy, political hierarchy. So, ibig sabihin may mga sinusunod na tayo. Meron tayong ginagampanan ng mga trabaho. Okay? So, nagkaroon tayo ng specialization. Tulad ng meron pong magbabantay ng tribo, may magli-lead, meron magluluto, etc. Nagkaroon din tayo ng mga new technologies na ginagamit natin upang magampanan yung mga bagay-bagay na yan. Now, technological development consequently had a big impact on how we organize ourselves. Kung sino daw yung mas maraming alam, siya daw yung mangunguna. Siya yung magli-lead. Logically tama naman kasi mas marami siyang maitutulong daw sa community. And that is one of the things na nabago nung dumating daw yung technological development. For example, kung sino daw yung mayroong hawak na armas, siya ang magiging leader.
Siya daw yung maaaring may hawak ng tools para magtanim. Hence, ginagawa din daw siyang leader. Okay? Next. Pagkatapos daw ng mga bandang 200 years, pinalitan na naman tayo or nagpalit na naman tayo. So, naging Industrial Revolution or Industrial Age na tayo. Sa panahon nito, natuto na nga tayong gamitin po ang lakas ng mga makina kumpara daw sa paggamit ng lakas ng mga hayop. So basically, ang kalabaw or baka na ginagamit natin sa farm, pinalitan na raw ng machines. We are also introduced with the chemical production process. So dito, natuto na tayo gumamit ng iba't ibang chemicals or elements para sa ating ikabubuhay. For example, yung oil. Yung langis na nakukuha na natin noon, na purify natin, nagagamit na natin sa iba't ibang paraan. Pwedeng gamitin sa pagluluto, pwedeng gamitin as fuel, pwede rin gamitin po sa iba't ibang panglinis. Tandaan na most of the chemicals that we use today are what we call oil-based. Okay? So, yung pinaka-base component niya ay may halo pa ring langis. Now, during this time also, nagulat ng tao kasi biglang dumami ang tao or yung population biglang lumobo. The reason for this? Kasi madali na nga ang trabaho. Meaning, ang mga parents or ang mga farmers or ang mga workers ay hindi masyadong pagod at meron silang mas maraming oras or nagkaroon silang mas maraming oras para asikasuhin ang family nila. So, yung family, eventually, lumaki. But again, a couple of things po na gusto ko isingit dahil nabanggit na rin po itong tinatawag nating population growth ay yung iba't ibang generation. So, malamang alam nyo kung anong generation kayo. Okay? Pero para sa mga hindi nakakaalam, here are the different generations. So, yung una ay tinatawag nila na the greatest generation. So, ito daw yung mga pinanganak mula ng 1901 hanggang 1927. So, mukhang hindi na natin inabutan to. Then, after nila, sumunod yung silent generation from 1928 to 1945. Silent generation kasi walang masyadong pagbabago noon. So, sabihin na natin, ito yung panahon ng tinatawag nating agricultural age. Then after nun, sumunod naman nga po itong mga baby boom generation or baby boomers. So sila naman ay nagsimula ng 1946 hanggang 1964. So tinawag nga silang baby boomers kasi nabanggit ko na nga kanina, dumami po ang population during the industrial age. After naman po ng baby boomers, we have what we call the Gen X or Generation X. Sometimes we are referred to as Senials. Yung iba, pinanganak daw kami mula 1965 hanggang 1980. So, naubutan ko siya. Yun nga lang, patapos na yung tinatawag na Generation X kasi 1979 ako. Okay? So, medyo nag-iisip ako, baka pasok pa rin daw ako sa tinatawag nating millennials kasi baby pa ako during the time nang nagsimula ang Gen X. After that, we have the millennials, kayo, right? Or yung mga nauna sa inyo, kung kailan pinanganak sila ng taon ng 1981 hanggang 1996. So those are the millennials or what we call the Generation Y. After nun, yung sumunod naman is what we call the Gen Z or yung mga iGens. So they were born in 1997 up to 2010. Kung saan mag-overlap ang Gen Z with the latest generation. So sila yung tinatawag nating Generation Alpha which is still under study sa ngayon. Kasi bawat generation meron pong contribution or may pagkakakilanlan. For example, sabi namin, ang mga Gen X, kami daw yung pinanganak sa panahon na kung saan nung kami ay bata, wala pang masyadong technology or gadgets. So, simple lang ang buhay. Pero, sa mga latter time of life namin, for example, high school, right, dumating na ang mga gadgets, cell phones, etc. So, we were able to live yung life na walang gadgets at the same time nung meron ng gadgets. Okay? So, yung iba naman po, right, yung Generation Alpha, sinasabi daw nila yung mga pagkakamali namin mga Gen X ay mukhang itinatama na raw po sa panahon na to. Okay, moving on. The Digital Revolution. So, yung Digital Revolution, para mas maintindihan natin, sila daw ay nagsimula or ito daw ay nagsimula between the 1950s to the 1970s. So, this time is I think yung panahon kung saan may Cold War ang Amerika. Now, itong panahon na to, ang isa sa mga katangian niya ay yung pagta-transition natin mula sa analog
mechanical, and electrical technologies to digital technologies. Sir, ano po uli yun? Pero bago po natin pag-usapan yan, pag-usapan natin yung word na digital. The word digital actually means na basically what we have here is yung kung paano mag-store ng information. From the word digital, digits. So, meron kami tinatawag na machine language which is binary language sa programming. So, medyo mahirap intindihin yun. Bakit? Kasi numbers yun eh. So, for example, an 8-bit has 8 numbers which is 1 and 0. So, buo lamang siya or kino-comprise lang siya ng 1s and 0. Kaya siya tinawag na binary. Now, meron din kayong alam na binary which is what we call the Morse code. For example, 3 tuldok, 3 linya, 3 tuldok. That means SOS. Okay? So, that is an example po of what we call digital. So, that is how we transfer files, information, or data via digital language. Okay? Pero sir, what is analog? Si analog, para mas maintindihan nyo, here's an example po. So, from here, we could see that nung panahon ng analog, which is on the left side of your screen, gumagamit kami ng telepono na mayroon pong dial. So, hindi po siya digital na pinipindot namin. So, we need to wait until makabalik pa po yung bilog na inikot namin para lang makadial ng number. We also have cameras noon, pero mababa ang resolution. At the same time, we also use films na pagka naubusan ka ng film, hindi mo na magagamit. Siyempre, yung old school na notebook, meron pa rin kayo ngayon. But yun yung primary way namin para mag-take down ng information. Then we also have the typewriter. So ito yung pinakakauna-unahan na way namin para magkaroon ng formal na paggawa or pagsusulat namin. Then we also have the letter, yung nandun sa may bottom left side. So yung letter, I don't know kung naabutan nyo. So yun yung paraan namin para makipag-communicate sa ibang tao sa ibang bansa. Yun nga lang, ang tagal niyan. Ilang days, ilang weeks, minsan months bago po makatanggap niyan. Samantalang sa right side of your screen naman is yung digital age. So, pag pinagkumpara yung dalawang camera, yung nasa right side, yung tinatawag nating digital camera. On the left side, yun naman yung analog na gumagamit ng film. Okay? So, notebook, pinalitan ng tablet o kaya ng cellphone. And then yung typewriter, pinalitan daw ng digital na laptop. Okay? So, yung iba, yung ballpen, meron pa naman tayo pero ginagamit natin ngayon is more or less stylus naman. But we still use pens and pencils. Glasses, ngayon, ginagamit na. Bakit? Most of the time, lagi tayo nakaharap sa screen. Okay. Next. Yung first digital computer ay nalabas po nung panahon na ito. Ang tawag sa kanya, Amerika nakagawa, this is what we call the ENIAC. So, ENIAC was the first ever computer produced po in the whole world. Ang problema, sobrang laki niya, as in isang buong kwarto ang kailangan niyang i-occupy. So, imagine your desktop occupying the whole room. At kung mapapansin niyo sa may baba po ng ating image, may nakalagay na 19,000 possibilities. Ang tanong is, 19,000 lang yung pwede nating gawin daw with ENIAC. Samantalang ang cellphone nyo is more than 19,000 ang possibilities na pwede nyong paggamitan sa kanya. Okay? So again, this was the first time na lumabas ang computer. Next naman po, yung tinatawag 1990s also was the birth time of the internet. So again, 1990s hindi lumabas ang internet. Maaga pa. Okay? Again, 1950s to 1970s may gumawa ng paper kung saan pinapakilala niya yung concept of the internet. Pero, ginawa na siya ng DARPA. Okay? So, Defense Agency ng Amerika yon. So, sila yung gumawa ng internet, katulong ang ilang colleges sa Amerika. So, they connected computers para makapagpasahan ng information. Pero again, during the 1990s, lumabas na ito sa masa. So, here in the Philippines, nagamit ko na. Nakagamit na ako niyan. Yun nga lang, pansinin nyo po, napaka-low ang resolution, napakabagal pa po niyan nung panahon na yan. We used what we call a dial-up connection, kung saan sa telepono or sa linya na kami ng telepono, kumukonekta through the internet. Samantalang ngayon, marami ng paraan. One of which is what we call fiber optics.
So, ibang linya na siya na gumagamit ng liwanag para mag-transfer ng data. Remember yung digital or yung computer language which is 1 and 0, off and on. So, ganun din po dito. Kapag may ilaw, on. Pagka walang ilaw, off. Mas mabilis mag-travel ang ilaw, remember? And that is why mas mabilis ang internet connection natin ngayon. Next, yung digital revolution ay nagbigay buhay po sa tinatawag nating information society. Pero si information society ang naging rason naman para magkaroon ng tinatawag na knowledge-based society. Sir, ano po daw yung pinagkaiba ng dalawa? Tandaan na muna natin yung tinatawag nating significant importance ng technology tsaka science. Siya daw ay nakatulong ng malaki sa pagbabago ng manufacturing and service sectors. Sir, in what way? Si digital revolution, nga, like I've said, nakakatulong or malaki na itulong sa manufacturing and service sectors. Sa paanong paraan? For example, yung pinakamadali ng maalala, yung music industry. Dati gumagawa pa ng plaka, then naging cassette tape, then naging CD. Ngayon, MP3 na. They don't need to actually produce a physical storage device para maibenta ang mga kanta. Sa ngayon, pwede na tayong pumunta sa internet, Spotify, kumuha ng mga kanta. Okay? But now, tackle naman natin yung tanong na ano yung pinagkaiba ng information society tsaka ng knowledge society. Si information society prioritizes the use of technology to manage and distribute information. So basically, yung mga alam natin, pinapasa lamang dyan through the use of technology. Mamigay lamang daw ng knowledge through information technology. So namimigay lamang sila. Okay? Sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiya. For example, the internet. Kung saan ang information society gave birth sa tinatawag nating knowledge society. Sila naman focuses on creating and distributing new knowledge and developing human capital to support innovations and growth. So basically, si information society nagbigay ng knowledge. Si knowledge society, ang gusto nila gumawa ng bagong technology, bagong knowledge sa pamamagitan ng pagkakaroon ng information exchange. So dito po nagkakaroon tayo ng tinatawag nating development of human capitals kung saan magkakaroon tayo ng pagbabago sa paggawa or sa pag-innovate ng bagong mga bagay. So those are the different types po or in difference ng information society and information society and knowledge society. Since nandito na rin tayo, sabi nila ang digital products daw, like I've said, mayroon siyang malaking pagbabago daw sa serbisyo, right, service sectors at sa pagmamanufacture. Like I've said sa kanta. So marami daw benefits daw kasi nung lumipat tayo from what we call analog into digital. Again, tandaan, yung binabanggit kong analog and digital, pwede nyong isipin yung pag-store lamang, yung storage device. So, paano tinatago ang information? So, dito, again, digital products have a number of characteristics na sa palagay ko ay beneficial. So, yung una, portable. Pwede mo ilagay sa phone mo, sa MP3 player, sa laptop, mapapakinggan mo na siya. Samantalang dati, kailangan pa ng turntable para mapakinggan yung plaka. So, medyo mahirap kasi nga, dalawang gamit pa ang dadalhin mo. Samantalang ngayon, ang liliit na lamang. Next, yung quality. Kahit na sabihin natin wala siyang physical storage, pero yung quality niya, nandun pa rin. Ang ganda. Mas napapaganda pa nga natin. Yun sa sobrang ganda nga ng quality na pwede pa tayong mag-mix o gumawa ng panibagong kanta gamit yung isang lumang kanta. But, pag-uusapan din natin yan on the latter lesson kung saan pag-uusapan natin yung tinatawag nating mga patents, copyrights, etc. So again, dahil po sa digital revolution, ang mga kopya po daw ng mga digital products ay po pwede nang kopyahin nang wala pong nawawala, hindi po mapangit. If you were able to use what we call the photocopier, or nung panahon namin, tawag namin sa kanila ay Xerox, pagka kinopya mo ang isang original, lalabo. Pero pag kinopya mo yung kopya, mas lalabo. So hindi katulad ng digital copies kung saan kahit kopyahin mo ng kopyahin, walang pagbabago. Okay? Okay.
Another thing that I want to introduce is what we call the exponential acceleration. Since nandito tayo sa digital revolution, banggitin ko lamang siya kasi pag sinabing exponential acceleration, it is a pattern of information, technology, and science that shows greater increase when time passes. Ibig sabihin, habang tumatagal, mas dumadami, mas lumalawak, mas bumibilis ang teknolohiya. For example, your cellphone. Makalipas lamang ang 2 buwan, ang bilis na or meron na namang panibagong model po yung cellphone nyo. So, pabilis ng pabilis. Let's say, kada taon, nadodoble yung capacity ng isang device sa kanyang ginagawa. Okay? Moving on. Next. So, mga bagay na dapat nating tandaan kapag pinag-usapan nga natin yung mga stages ng science and technology at yung mga bagay na naibibigay niya sa atin. Sabi niya, we must always hope to make an effort and ensure that inventions and discoveries in these areas are always used in the interest of the entire human race and to make the world a better place. So, excuse me for the GIF na inilagay ko. Kung nagtataka kayo bakit yan ang pinakita kong picture or video, simple. This is a movie called Terminator. Ito, nung panahon namin, actually introduces us sa maaaring maging hinaharap natin. Again, the thing with AI na napag-usapan natin before. So, ito yung kinakatakutan namin. So, if you're wondering ano ito, yung pinagsasabi ni Sir, you could actually watch the movie on Netflix o kaya sa iba pang mga platforms. Okay? Next. Si science daw encourages to do a couple of things daw. Okay? So, tulad ng to express our civic aspirations. Yung mga pagnanais nating matulungan daw ang sariling bansa natin. Sa pagbibigay po daw ng dangal sa ating bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng or pagtuklas ng mga bagong bagay, pag-imbento ng mga bagong bagay or teknolohiya na magagamit po natin. So, marami na rin po ako nabanggit sa inyo na maaari po nating sabihin na may contribution na rin naman ng Philippines. Tulad ng tayo ang kauna-unahang nagkaroon ng video call. Okay? So, tayo daw yung nagpasimulo nito. What else? Tayo din daw ang gumawa ng karaoke. Okay? So, another is yung recent, yung sabi nga sa inyo, batang babae na naka-invento ng bagong air conditioning unit na hindi gumagamit ng freon. Okay? So, meron pa siguro pero hindi pa natin masyado po nakikilala. One thing na pwede kong mabanggit din sa inyo, one contribution nung panahon po ng Filipino-American War or the Japanese invasion ay yung paggawa po noong banana ketchup. So that was the time na ang banana ketchup ay nakatulong din po sa ating bansa. Invento rin to ng isang Filipina scientist or chemical engineer. I forgot what her name is tsaka kung anong school. Pero kung kilala nyo yung mga brand, Jufran, etc. So, ang alam ko related sila. So, she was able to create the banana ketchup here in the Philippines na kahit ngayon, ang mga Amerikano or foreigners ay nabibigla sa mga bagay na yon. Next is, it encourages us daw, yung science and technology, to connect with others and contribute to the world around us. Again, like I've said, para makakontribute, maka-inspire, kaya nga marami tayong mga inspirational speakers ngayon, motivational speakers, etc. To connect to other people, makatulong sa kanila in a small way by giving them a simple life hack. So those are just a couple of things daw po na naibigay po ng technology. Also, science and technology facilitated human life and made us feel comfortable and enabled us to live in a modern way of life. Yeah, one of which is, yung tayo ang nagbe-benefit ngayon is air conditioning, the cell phone, computers, the internet. So, hindi na natin kailangan minsan lumabas pa ng bahay natin. Kaya nga ngayon, meron na tayong mga work from home. So, dati, when we say work, kadalasan lumalabas tayo para magtrabaho sa labas. Next, information technology, including the internet, is an excellent gift of technology. So, nagmula daw ang internet o regalo daw ito ng teknolohiya. So, maganda daw itong regalo.
Bakit? Kasi it allows us to obtain new knowledge. Makakakuha tayo ng mga bagay na hindi natin alam na maaaring alam po ng ibang tao sa ibang parte ng mundo. It also allows us to communicate with others. Kaya nga meron tayong video chat na ngayon. Ano nga pa kaya ang hinaharap natin when it comes to communication? Okay? So, will it allow us to be able to experience a different place without leaving our home? Again, like I've said, meron tayong virtual reality. Malay nyo, yun yung future natin. Next, ito din daw yung technology or yung internet ay ginagamit na rin daw sa iba't ibang bagay tulad ng data mapping. Ibig sabihin, pagkuha ng informations, paggamit ng survey para magkaroon ng data para ma-analyze ang isang bagay. Nangyari rin yung visualization, crowdsourcing, and more. So, visualization, again, it's a way of mapping daw information para mas madaling maintindihan. Crowdsourcing means naghahanap tayo ng mga tao na para tumulong or sumuporta sa isang bagay. So, alam niyo yung mga tinatawag natin mga GoFundMe, yan. So, those are what we call crowdsourcing. Ibig sabihin, humihingi tayo ng tulong mula sa mga netizens para tayo ay magkaroon ng pondo, magkaroon ng, sabihin pa natin na courage para gawin ang isang bagay. Okay. Next. Knowledge of science and technology has transformed human psychology and physiology. But again, what is psychology? It is the way how we think. And how about physiology? That is how our body works. Wala, hindi ko lang na-include dito pero may mga pinapakita or may nakita ko sa internet ng mga maaaring maging itsura na raw ng future humans. If ang trend daw po ay hindi magbabago. Maraming daw kasi ngayon ng mga gamers, marami daw tayong mga tao na laging naka-online, may headset, etc. So, nagkukulang na raw tayo sa exercise. Yung paggamit ng headset actually is deforming some people's heads daw. Nagkakaroon ng lubog na parte ang ulo because dahil laging may headset. Physiology, humihina ang katawan. So, nagbabago na po ang katawan natin. Okay? For example, tayo ay nasasanay na sa air conditioning or aircon. Ang problema, pag pinagpawisan, nagkakaroon tayo ng hives or magkakaroon tayo ng pangangati sa balat. But again, that is physiology. Okay? Next. Sabi niya, science has given man an opportunity to create cultures, pursue social concern. Sorry about that. That will be social concern. But when we say create cultures, one of the cultures na prominent ngayon is what we call the cancel culture. You guys might be aware of this kung saan puro na lamang ito pang babash, pang dadown ng tao, etc. So that is one of the cultures na nabdulot po para sa akin ng science and technology which is negative. Okay? Yung pursue social concerns. Again, for example, ipapaglalaban yung ating mga karapatan. For example, yung pinaka-recent na nakita natin, yung tinutukan ng baril daw. Right? Kinasahan ng baril. So, using social media, using the internet, na ipaparating natin yung ating hinaing kung saan parang ang nangyari daw ay hindi daw siya nabigyan ng justice. Okay? So, again, a couple of things po daw na maaari nating na itulong daw po ng knowledge of science and technology is yung pagkakaroon ng ethics. Ngayon po, nakikita natin yung iba't ibang pangyayari sa araw-araw here in the Philippines, sa abroad, kung saan nadidevelop yung ating ethics. Again, you have a subject called ethics, right? Kung saan ang ethics is the rightness or wrongness of an action. Kung saan kasama rin natin dapat na pag-aralan yung salitang moral. Okay? But again, that is one thing na na-apektuhan daw ng knowledge of science and technology. Next naman po is what we call aesthetics. Again, aesthetics, you guys are familiar with this word, right? So, yung panlabas na kaanyo-anlaw. Okay? But again, isa lang din yan sa maaari po nga naidulot nga po ng knowledge of science and technology. Then we also have justice. Like I've said a while ago, yung example natin nga, yung biker na binatukan, kinasahan ng baril, etc. So, nababago yan because alam na natin kung paano ang gagawin kapag tayo ay naaapi raw. Next, science and technology have made a great contribution to the field of education. Yes, tulad na lamang ng DCM natin. Tulad din ng mga LMS or Learning Management System. Marami rin tayong mga pwedeng puntahan na ngayon to gather information like
again, Wikipedia is not considered a good place to get information. Sabi nila, hindi kasi raw po pwedeng lahat ng tao ay pwede mag-edit ng mga nakalagay doon. So that is how Wikipedia works. May mga tao na pwede magbago ng information which can lead to confusion or pagkakaroon ng error sa information. Okay? What else? Ngayon, pwede na kayong mag-aral kahit nasa bahay lamang kayo. Kaya nga nagkaroon tayo ng online class. Nagkaroon lang rin ng mga paraan para maipakita sa inyo yung mga bagay na gusto ipakita sa inyo ng instructors na hindi makikita kung let's say actual or sabihin nating physical yung gagawin nyo. For example, automotive po. So, minsan may mga parte, processes sa loob ng sasakyan na hindi maipapakita ng instructor pero maipapakita niya through what we call animation. Nagamit po ang computers. Okay? So, bakit nga po daw? Sorry about that. Meron pa. You get to learn at your own pace bilang mga estudyante. Okay? What else? Let's move on. Sabi niya, teaching technological literacy results in what we call critical thinking, problem-solving skills, kung saan kayo nga daw bilang learners ay natututo daw at your own pace. O pwede nyo balik-balikan ng mga information kung hindi nyo naintindihan. Okay? Hindi ko tulad namin noon, pagka hindi namin naintindihan po sa lecture ng teacher, we have no choice kundi basahin sa libro and try to understand it from there. Dito, may mga videos, may mga tutorials, not just from your teacher, but from other people po on the internet na pwede nyong pag-aralan yung bagay na hindi nyo naintindihan. Okay? Next. So, as a closing remark po ng ating module, sinabi niya na ang science generates solutions for everyday life na napag-usapan natin before. It helps us to answer the great mysteries of the universe. Pwede. Okay? Bakit? Kasi nga, like I've told you before, saan nga ba daw nagmula ang tao? Saan nga ba papupunta ang tao sa ngayon? Okay? Next, in other words, science is one of the most important channels of knowledge. It has a specific role as well as a variety of functions for the benefit of our society, creating new knowledge, improving education, and increasing the quality of our lives. Okay, so yun daw yung mga trabaho ng science. Napaganda buhay natin, napapaunlad niya ang pagtuturo or pag-aaral. Okay, and pagkakaroon daw ng panibagong mga knowledge daw patungkol sa siyensya. Okay? Kung saan magagamit naman daw natin to para daw tayo ay mapadali ang ating mga pang-araw-araw na gawain. Okay. This leads us to the end of our presentation. If you have any questions so far, if you have any questions, feel free to ask your instructor po after the video. If you do have other clarifications, you may ask me. Okay, pwede namang i-message niyo po ako. Okay? Again, thank you for watching. Have a nice day.